Abdi, dito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ay, paano bumabasa lang ng letter, Ma'am Sharon? Oo. At ikaw naman? At ito naman po si Tamerlane, yung Alaska boy. Ito po si Tita Jex. Ito naman po si Oliver Fernan. Na? Huwag na. Ayan. Bawal. At ito naman po si Papa Osin Odilles. So, ano pa nga ba ang lagi inyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichichika na namin, dali. Nakaka-excite naman itong top set. Oo, Hindi ba? bakit? Hindi, kasi dumarami na dumarami ang tumatangkilik sa top set. Wow! Oo. Yung mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin na nasa abroad, sila yung merong top send up. Yan. Oo, at sila rin yung magpapadala rito sa ating mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Wow! Ng ayuda, tuition fee, tulong, Pang-grocery. pang-enroll, pang-grocery, Oo. lahat. Yung currency doon, syempre mako-convert yan sa Philippine peso. Yes. At mataas ang palitan. Grabe, Wow. palitan nila US dollar. Di ba? Grabe, Nasubukan nyo na yan, hindi ba? Yes. Oo, yung mga friends natin dyan sa Yes. abroad, lalo na sa Canada. Oo, di ba? Na-experience na yan ni Odi Manggune. Ay, talaga? Oo, hindi kasi nga, itong TapTap Send app, i-download nyo lang, ha? Yes. Lalo na mga first-time users. Naku, congratulations! Dahil bukod sa ipadadala ninyo, aba, meron pa kayong bonus na makukuha. Ay, ano yan? $20. Wow! Papadala kayo ng $100 dito sa inyong kamag-anak. Oo. For example, mako-convert yun sa peso. Kasama na yung plus $20. Wow! $20. So, $120 yung padadala rito. Kung ang palitan kunwari ay 58, Oo. hindi nyo mararamdaman yung kinaltasan ba kami? Hindi. Parang hindi rin kayo kinaltasan. Talaga? Kasi nga mataas yung palitan nila. Gamitin nyo lang sa mga first time user ang aking code Yan. OGIEPH. Okay? Yan. Para makuha nyo yung $20 instantly. Wow! Wala, Talaga? alam mo, wala pang 2 minuto, nandito na sa, Yeah. sa Gcash yan, Talaga? sa Money Remittance Center, Oo. sa bank account details nyo na ibibigay doon sa kaanak nyo, kaibigan nyo abroad. Ayan, naku, ang bilis ng transaksyon. Taray. Pasok. Ganon? Ganyan ang tap send app. Okay? Di ba? Oo. At ito na nga ang mga balita, mamali. Ayan. Ayan na, ayan na. Ayan na. na. Congrats muna, ha? Kanino? Hindi, natutuwa tayo dahil kay Loisa at kay Ronnie dahil ayan na nga. Si Loisa ay ganap ng ina. Yes. Oo, dahil apakaganda ng kanilang anak. Parang nakita ko pero hindi mo makikilala pag bata. Pero syempre yung kombinasyon ng Ronnie tsaka ng Loisa. Hindi Yes. Loisa yun, ito Loy. Oh, wala pang matris yan. Pero Yes. lang yan, nagpapayat lang yan sa NBC. Yes. Kaya bumababae na siya. And the Ultra Slim. Yan, oo, Yes. diba? Oo. Bakit pati boses? Ininik siya ng karimos. Esophagus. Oo, diba? Basta ang ating pagbati, at sana ay tuloy-tuloy pa rin si Loisa pagkapahinga sa pag-aartista, no? Pahinga-pahinga lang itong si Loisa. Makakabalik naman uli. I'm in sure fairness. na, Oo. i-enjoy niya muna yung baby niya, di ba? Yes, oo. Ito naman may bumabati ng congratulations. Ay, Si Sian Gasa, di ba? Ayan din sa bakit? kanyang post, binabati niya si Jay Cuenca na umiinom ngayon sa BGC. Dahil itong si Chief Filomeno, yung ex ni Jay Cuenca, hiwalay na raw dito kay Matthew Luwilier. Oh. Habang umiinom siya. Hindi, parang nagsa-celebrate yata Celebration si Jay. Uy, totoo ba nag-celebrate siya? Hindi, yun Parang ang hindi sabi naman ni yun yung Sian. sinabi ni Jay. Abangan natin, baka makausap niyo naman, sa Yes. party, ha? Alam mo. Ay, nakausap na namin, Nay! O, ano sa... Eto na nga, Nay, nakausap natin si Jay Cuenca at naitanong ko sa kanya kung totoo bang nagpainom siya sa BGC dahil hiwalay na si Chief Filomeno at si Matt Luwilier. Ay, eto ang sabi ni Jake, Nay. Paano daw siya magpapainom? Siya nga hindi umiinom. Oo nga naman, kasi hindi talaga umiinom itong si Jake Cuenca. At ang sabi niya,
ay magse-celebrate daw siya dahil nga sa pagtatapos ng Batang Quiapo at nalalapit na pagtatapos ng What Lies Beneath na pinagsabay niya at talagang sa dami ng pagod, ng hard work at saka ng sacrifices niya para sa kanyang trabaho, deserve niyang mag-celebrate together with his family at sila nga daw ay magpupunta ng Korea. So it's a much needed vacation for Jake and his family at sabi nga niya ay magpapahinga muna siya at baka middle of this year na siya ulit tatanggap ng proyekto. O ayan ha, walang inumang naganap ha. Ayan. Oh. Ha? Ay, teka, congratulations muna, Nay! Bakit? Ninong ka na naman ng isang napakagandang anghel, di ba? Oo nga. Yung pamangkin ni Sir Jonnifer Santos, anak ni Sir Henry. Ayan, Ay, napakaganda. Yes! Ha? Pang ilang inaanak mo na ba yan? Ay nako, hindi ko na mabilang. Sa inaanak ko sa kasal, si Jonnifer at si Yes. Jeremy. Yes. Para mga miyembro ng LGBTQ. Yes. Tapos kinukuha rin tayong ninong sa kasal ni Tonton Soriano. Ay! Kailan na ba? Sabi ko, wag na sa ibang bansa ha, magastos. Di ba nga, yan o, nag-propose na si Jowa. Diba? Oy. Sir. Kailan ang kasal, Nay? Ay basta titimbrihan daw ako. At syempre, naku, eto ng mga balita. Hindi pa babalita yung mga chinika natin? Ay hindi, meron pa mga iba, diba? O ano bang mga pag-uusapan natin ngayon? Ayun na nga, syempre, nag-wrap up party na kayo. Ay, yes, Nay! Sa Batang Quiapo. Yes, Nay! Eto na nga, Nay! Ginanap nga ng Biyernes, March 13, ang finale viewing and wrap party ng Batang Quiapo para sa mga cast, production staff at crew ng nasabing show. Naging parang reunion nga ito ng mga artistang naging bahagi ng Batang Quiapo sa nakalipas na 3 taon. Sabay-sabay nga namin pinanood ang huling episode ng Batang Quiapo at grabe ang mga emosyon ng lahat sa huling sagupaan ni Tanggol at ni Rigor. Pagkatapos nga ng show ay masigabong palakpakan ang lahat kay Direk Coco for a job well done. Ang Chief Operating Officer ng ABS-CBN na si Tita Cory Vidanes nga ay sinabing na-exceed ni Direk Coco at ng Batang Quiapo ang expectations niya at ng buong management. Abot-abot din ng paghanga at pasasalamat nila sa lahat ng bumubuo ng show. Kung may pinaka-proud kay Direk Coco ng gabing yon ay walang iba kundi si Miss Julia Montes na present din sa nasabing okasyon. Natanong ko nga si Julia kung bakit siya naiiyak habang nagbibigay ng speech si Direk Coco at ang sabi niya ay dahil proud na proud siya kay Direk at dahil sa alam niya kung gaanong hirap, dedikasyon at pagmamahal ang ibinuhos nito para sa show. Congratulations sa buong Team BQ at maraming salamat sa 3 taon na pinasaya ninyo ang ating mga kapamilya. Naku, ikakain ko muna ng nuggets, toasty oats. Ay, ayun. ng, Ay, masarap. creamery. Creamery. Masarap. Flap nito. Diba? Oh, anyway. Kainggit, So, ah. yung si Gabo, medyo naurong ng playdate. Ang pumalit ay ang... The Alibi. Ano kwento rito? Ay, eto na nga, Nay. Naiyak nga si Kim Chiu dahil after 20 years daw, and-experience na naman niya, mabalik dyan sa first slot ng prime time ng ABS-CBN. After TV Patrol. After TV Patrol. Ano ba yan? Pag nasa first slot ba, kailangan umiyak? Ay, Ito na. Dali. Siyempre first honor. Ganyan ba talaga? Pag nalilingat at nababawasan ang bang. Ayan. Anyway. Ayan. ganyan, Nay. Tulala. Ganyan. Tulalay. Isip Oo. siya. Hindi, Tito. Kasi sabi ni Kim, parang na-overwhelm siya. Diba? Doon sa nangyari na pinagkatiwalaan ulit sila na mapunta yung kanilang show doon sa first slot ng prime time. Kasi nga parang yung much coveted na na slot, diba? Dahil yun daw yung pinakamataas ang rating, di ba? So, kahit na napanood na sa Prime Video yung The Alibi, umaasa si Kim at saka si Paolo na tatangkilikin pa rin ng mga manonood dahil kumbaga ito yung extended version. Dahil yung sa Prime nila, 14 episodes lang. Ito, ilang episodes tatakbo, ilang linggo TV tatakbo. version to. TV version pa ito. So marami pa mga eksenang hindi nakasama dun sa Prime Video ang mapapanood dito sa bago nilang show. Ibang tao hindi naunawaan kung bakit
naiyak si Kim Chiu. Sabi nila, ba't kailangan umiyak? Nako, ito Mamaloy, may nag-comment. Oh. Si Chris Aquino po ba yung nag-interview? Hehehe. Naiyak ka because... So Ganon. tinatanong si Kim kung bakit siya umiyak. Oo. Because, gano'n. Parang ganun yun. Ganon. Di ba ganun yun? Naiiyak ka Because, Di ba ganun? Di ba yung Nag-get. ganun yun? Diba? gano'n yun. Nalulok ba yung manima? Why ba? Why? Diba? Paano yun? Paano yun? Mamalay? Paano nga yun You're ulit? laughing because... Yan! Ganun. Naku naman, boy. Pero di ba may sumagot dyan? Nako, sinagot siya ma. Yun yun. Sasha Padilla lang naman. Tinagot yung nag-comment na yun. Oo, Yes. ano Ang sabi? sabi? Eto, Because... Wala pa. may mga tuldok pa eh. Teka. Ano yun? Hi, Avi. Oh. I think Kim got emotional because we were only told the other day that our new teleserye, The Alibi, will be shown on prime time. If you may recall, this time slot has been given to Coco for the past 10 years or more. Wow. It's normally the highest rating show in ABS. So, it is indeed a big deal. Also, nakaka-nervyos din to take over the time slot ng Batang Quiapo. It is a blessing, yet by now, you may have a better understanding of the pressure it also comes with. God bless you. Oh, Sabi ni Ganyan Sa- pa siya yun na, kasabi. galing Ganun na ng, ganun. ganyan yung Yes, mga galing ng Amerika. Ganyan yung accent. So nag-explain si Miss Shasha because... Ha? Gagawa ka kasama siya doon. Ah, Kasama siya doon, di ba? Hindi ako nakapanood kasi. Oo, kasama siya doon, di ba nga? Tama rin yung sinabi ni Miss Shasha na nakaka-pressure. Dahil sinabi nga rin yun ni Kim na sana daw tangkilikin din sila ng mga fans ni Tanggol, di ba? Na nasanay nang napapanood si Coco Martin dun sa time slot na yun. For 10 years. 10 Diba? years or more, sabi ni Miss Shasha. So, paano daw yung tatapatan ni Miss Kim? Which is, ang sabi niya dito sa comment, nilagay siya ng ABS kasi kaya niyang tapatan yun. Na dapat yung rating ganun So, siya. kaya siguro naiiyak si Kim Chiu dahil Pressure. Pressure. Yes. Napipressure sila ni Paolo Avellino dahil baka hindi nila masustain Yun ang- yung ratings na nakukuha ng mga palabas ni Coco. Ng bagay. Ganun ba On yun? that time slot. Baka umiyak din siya pag hindi tumas yung rating. So iiyak siya because Ulit-ulit. Ulit-ulit tayo because. Ang dahilan talaga ng usapang ito. Ba't kayo because ng because? Because? Ayun lang. Yung ako natatawa ko sa inyo because. Alam mo, gamitin na natin yan today. Oh, anyway. Because? Okay, so good luck kay Kim Chiu, kay Paolo Avellino, Yes. sa buo-buo ng Alibay, ha? Ito na may pagkakataon na mapanood nyo siya sa Free TV. Kasi dati yung mga subscribers lang ng Prime Video ang nakapanood eh. Ito, kahit napanood nyo na, ang imbitasyon sa ni Kim, panoorin nyo pa po dahil marami pa pong mga eksena. Di ba ganyan din dati na yung yung ibang mga selling lang. nila? Oh, di ba? Nung nilabas sa Sobrang Free TV. paborito kay Luin lang. Nung nilabas sa Free TV, ang dami pang mga extra scenes, di ba? Na hindi kasama doon sa original. Hindi ba magsasawa yung mga tao dyan? Kasi si Kim nasa showtime na. Tapos magagabi siya na naman. Magkaiba naman yung pinapakita niya doon, hosting naman sa Showtime. Parang ako, di ba, nag-news ako tapos kumakain ako. So Ah, magkaiba yes. yung talent ko. So magkaiba. Magkaiba yung talent ko because Ayun. Yun lang. Di ba? Oh, that time na, to Kim and Paolo to prove it talaga. oo. Good luck naman talaga yan. So ang tanong, kailan mo i-interview si Kim Chiu? Ayan. Because ay! Ayaw mo ba? Malay mo! Alam mo naman. hindi ko Why? ayaw niya. Ah? Teka. Okay lang, ano ba? Ayaw niya because... Ayan. May mga ano na nga yan, hindi naman ako ini-invite. Pero okay lang. Ayan na, pinomote namin dito ha. Because kasi ABS-CBN yan. Yan. Yes. At saka pag ano yan, Kim tsaka Paolo, maganda talaga ang produkto. Yes. Yes. At Well, napanood ko hindi, yung ano totoo. Lin lang. Yun lang. Oo. Yung What's Wrong with Secretary Kim. Ayan. Pinanood ko Diba? yan. Ayan. Oh, maganda. Sobrang lang time busy, hindi na nakakapanood lately. Because... Ha? Kasi... Move on na yan sa because na yan. Pagkukutin ko na ito ng extension ko. Good luck! Good luck. Good luck sa Alibay. Yes. More
More power! Ito walang alibay ito ah. Ayan. Ay! Rekta yan, rekta. Ay, Rekta. pasok mo ah. Ay! Ay! Because... Hindi, mainit na pinag-uusapan Oo. at pinagtatalunan Hmm. yung libreng paggas dito kay Heidelin Diaz. Ay, oo. Pinag-uusapan to kasi napakamahal na ng gasolina. Diyos ko, Yes. alam mo, hindi na nga raw masyadong matraffic ngayon. Yeah. Totoo? Oo, sinabi rin ng anak ko, Daddy, hindi matraffic doon sa Espanya ngayon. Tsaka sinabi rin ng MMDA na 20% daw ang nawala sa sakyan sa kalsada. Kasi nga, Yun lang pala yung sagot sa traffic. Oo nga. sagot sa traffic, pero hindi, umaaray lahat kasi Yes. lahat apektado dyan. Yes. Magtataas ang sweldo, magtataas ang pamasahe, magtataas lahat ang presyo ng Kuryente. bilihin. Kuryente, yes. So yun. Kaya lahat apektado dyan. Pero kung maibsan ng kahit paano yung traffic, maganda nga yun. Kaya lang, di ba, syempre, aaray ka pa rin, hindi ba? Okay. Tama yung sinuggest dati pa ni Ma'am Lenny Robredo, no? Na ano? Yung nung 2018, na parang ipagpaliban muna excise tax. Para sa taong bayan na makaalago sila, Yeah. makaporma man, makabuelo. Yes, ang laking tulong nun. Oo. Sana naiisip yun, lalo na mga tatakbong presidente, no? Yung ganyan na in advance na iisip mo na. Oo, di ba? Dahil ikaw yung tatakbong presidente. Tama. So anyway, going back to Honolulu, just to get that. Hindi, ito nga yung kay Heidelin Diaz. Okay. Ay, teka, ang swerte niya, di ba libre yung ano niya for life? Di ba? Yan. Supposedly, libre yun. Kaya lang, parang hanggang 2 years lang na libre si Heidelin. Bakit ba? Ay, ano nga, Nay? Nasusulat yan. Because, Dali, basa ngayon. bata. Hindi kasi nga, Nay, di ba nasabi yan ni Sir Noel Ferrer, yung manager ni Heidi Lin, Oo. na 2 years nga lang daw, hindi daw natupad yung lifetime. Pinutol agad ng Phoenix. Bakit pinutol? May pahayag ba ang Phoenix dyan? Eto na yung sabi ng Phoenix. Oh. In March 2022, Ms. Diaz received her second year of fuel donation from us. Oh. Upon acknowledging receipt, she was asked if she could share about the donation online. Oh. She declined, citing that she recently entered into a contract with another petroleum company. She soon ceased communicating with us. We respected her decision. We fulfilled our commitments as with many corporate donations, such arrangements are guided by conditions including brand alignment. As circumstances changed and Ms. Diaz engaged with another fuel brand, the fuel donation arrangement could no longer continue under the same terms. It is therefore puzzling that 5 years later, this matter has resurfaced online amid discussions about rising fuel prices, leading to misleading narratives and unfair criticisms directed at Phoenix Petroleum. Despite the support we extended in good faith, the company is being unjustly vilified. We are also disappointed that this matter was raised publicly by her manager before any direct communication or clarification with us. Had they reached out first, it could have been clarified privately and amicably. Ayun. Kasi nga yung sabi ng manager na yun nga daw Phoenix Petroleum made the promise public in 2021 nung nanalo si Heidi Lin ng unang gold medal sa Olympics. Pero yung lifetime fuel incentive daw, doon sa announcement nila, parang chika lang, hindi naman daw nagkatotoo kasi nga 2 years lang daw ang naging pagbibigay ng free fuel. So talagang 2 years lang ang contract nila. Hindi 2 years, dapat Hindi. lifetime eh. Kasi aside from the 5 million, di ba, tama ako? May Yes. 5 million na cash donation or cash incentive Oo. galing sa Phoenix, lifetime pa yung fueling niya doon. Yes. Okay, bilang manager naman. Yeah. Okay, kung paniniwalaan natin naman yung sagot ni Phoenix na bakit hindi kayo nakipag-communicate sa amin para maayos natin to privately, yung internal lang, hindi na bulgar pa sa public. Ayan tuloy, nagkakaroon ng parang public opinion. Natatrial by publicity yung lahat ng sangkot dito, lalo na si Heidelin. Ngayon, Kasi din na, yung isang issue din dyan, madagdag ko lang, is yung sinasabi nila, kung 2 years lang siya nabigyan, tapos na nung 2023, bakit ngayon lang nag-surface yung issue na
hindi natuloy yung Lighten kung kailan ang issue pagtaas ng presyo ng gasolina. Okay, kailan ba dumating yung bagong endorsement na directly competitor ng Phoenix? Nung 2023 siguro, kasi 2 years after on the second year na nabigay daw sa kanya yung kanyang incentive, ni-request nila baka pwede niya ma-post online. Dahil nga may endorsement May daw conflict siya, siya doon niya sinabi na meron siya kang kasing kontrata with another gas brand or gasoline company. Kaya doon nalaman ng Phoenix, doon na hindi nagtuloy. Actually, umi-strategize yung ako lang bilang POV ng isang talent manager, umi-strategize din naman yung Phoenix na kahit naman ako taga Phoenix, talagang sige, alakuin kita ng ng libreng gasolina for life yan. Pero di ba usually yung mga ganyan mga kontrata, hindi naman yan absolute, di ba? Meron pa rin yung guidelines, di ba? May clause. Kasi parang namang ang awkward na ako yung nagbibigay sa iyo ng libreng gasolina tapos ang pinopromote mo yung ibang kumpanya. Competitor. Diba? Oo. Siyempre, ako din naman manager ako, no? Pwede akong bumusina doon sa Phoenix. Phoenix, may tatanggapin kaming competitor ninyo. Medyo awkward kung kukuha pa kami ng gas. So, na namin, since ito ay donation nyo lang naman at incentive lang naman ito na nakuha ni Heidelin, baka pwedeng stop na natin kasi sayang naman yung endorsement fee na makukuha ni Heidelin doon sa direct competitor ninyo. Ganon siguro dapat nilinaw yun ni Noel doon sa nagpaalam din siya, bumusina rin siya, oy, Phoenix may offer kami, baka pwede yung tapatan, kung gusto nyo tapatan. Di ba? Since na nakakuha na rin naman kami sa inyo ng libreng fuel, ganyan. Kung hindi sila nagkasarahan doon at tinanggap yun ni Noel, definitely, magsasara na ng pinto yung Phoenix kay Heidelin. Pero na hypothetical question, kung ikaw merong alaga na gano'n, na merong free fuel for life, tapos merong mag-aalok sa inyo ng ibang kumpanya na may pay, so ano sa tingin mo yung mas matimbang? Yung for life o yung contract basis? Depende. Ay, ikaw, Yes. Hollywood manager. As a manager. Kasi kung merong monetary compensation, aside from libreng gas, kukunin ko yung merong monetary compensation. Oo. Diba? Kahit na ano lang yun, hindi, kung pagtapos ng kontrata, hanggang matapos yung kontrata, ka lang may libreng gas, mas pipiliin mo ba yun, Tito, kaysa dun sa alam mong for life kang merong gas? Oo, kasi yes. Alam mo, ganito lang Depende. naman yun, no? Hanap buhay lang naman ito. Trabaho lang, okay? Hindi man habang buhay malakas si Heidelin. Hindi habang buhay maingay pa rin yung pangalan niya, no? Ako manager niya, igagrab ko tong competitor. Pero iaalok ko muna si Heidelin dito sa Phoenix. Phoenix, ito yung offer ng kabila. Gusto niyo bang tapatan? Parang din namin kunin yung isa. Oo. Kung ayaw nyo, ay hindi na namin kaya. O sige, putulin na natin relasyon natin. Dito na kami sa isa kasi ito yung may bayad. Kailangan namin ng pera. More than libreng gasolina. Alam mo, at the end of the day, since nagkakagulo sila, hindi natin malaman kung sino may point sa kanila or wala or may katwiran sa kanila. Sino bang dapat na nauna na nagsalita or dapat ipinagpaalam muna bago mag-statement publicly. Sana magkaayos. Ayun! Yun yung dulo Yung talaga. Hinihintay namin yan Hinihintay nyo because Andiyan pa rin ulit. Bumalik ulit. ay nako. And with that, mga kaibigan, ito po ang iyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy, mga nanonood ko sa akin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung ating subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan niyo po yung ating episode, may aking komento sa lahat namin chika. Comment below, click like button, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag kinik niya, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Abangan niyo po yung ating susunod na condo vlog dyan. At kung kailangan niyo po magpaayos ng inyong condominium, andyan po ang La Vida Creatives ni Mamaloy at ang aking mga angels. Ayun po yung aming mga social media accounts at email. Mag-email na po kayo now na. At syempre, ito na, Tamerlane. Ayan po. So, kung ang mga episodes po natin, kung hindi nyo po nakita agad, nandyan po sa Kamilkis ni Tommy na FB page. Ay, ang So, taray. makuha nyo po dyan lahat ng Diba? mga episodes po namin, mga past episodes.
episodes po. Ay, Nandiyan po yan lahat. ang tawag. So, Ate JC ang aking manager dyan. Ay, May manager kasi may JC manager na Bacaspac, mga oh. kamilkis. Yan mga kamilkis Oo, nila sa FB page po. Oo, Yan, oo. ayan. Kaya naman may nagbibigay ng $100 para sa kasusunod. Yes, Ate Pilar, Yes. thank you po. sa Sino $100. si Ate Pilar? Thank you, Ate Pilar ng na- Arco Foods. Ayan, oo. Ano At, sa may malapit sa Eagle Rock. Yan. oh, ayan. Ikaw naman, Jex. At sa Tita Jack's channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin niyo po. Ayan. At syempre pa, anong pangalan mo? Wala. Ay, teka lang na. Thank you, Origin Diaz. Yeah. T-shirts ng very 10X. comfortable. Yeah. 10X yan, ay pinigay mo. 10X. Kasi nga, di ba, comforter. Grabe ka naman. Hindi naman. Ayaw, Comfortable lang. ayaw ng Molsi Grazie ng ganyan. Thank you sa Molsi Grazie, yung grazing table. Yeah. Grazing cart Chef ba yun? Jeremy. Ah, YouTube ayan. channel ko, Hollywood Flame. Ayan, by Oliver Carney. Yan. Anyway, yung Molsi Grazie, ayan po pag meron po kay mga okasyon na kailangan ang main buffet, Yes. yan muna ang tirahin nyo, yung Molsi Cocktails, Grazie. para sa cocktails, Oo, di ba? At syempre, thank you sa nagpakain sa atin ng masarap ding ensaymada, no? Ang baby pot. Baby Pat. Iba-ibang flavors ng Thank you, Tita ensaymada. Pearl. Salamat. Thank you po. Nandiyan yan sa Paseo de Santa Rosa. Yan. Santa Rosa, Laguna. Ayan. Oo. Diyan kami pumunta ni Mama Loy. Yes. Ayan, thank you so much. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod. Papa Osin OGBS na lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, wag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing. At ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Si Jex kaya pag pinapili kung lifetime gas o Gcash, ano pipiliin? Anong pipiliin mo? Ano pipiliin mo? May gigas ba? Kasi ang mahal na rin ang bigas. Combo. Gigas. Lifetime din ba yan? Yan doon? Kaya kami lumusot ng Gcash.